we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amalem mayap agat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Pagkatapos ng baha, pagdami naman ng lamok ang problema ng mga residente sa ilang lugar sa Calasiao, Pangasinan. Tutukan sa report ni Claire Lacanilaw. Napansin daw ng mga residente ng Barangay Talibao, Calasiao, Pangasinan ang pagdami ng lamok sa mga kabahayan. Kahit humupa na ang baha, may mga bahagi pa rin na may naipong tubig o stagnant water na maaring pamahayan ng mga lamok. Nangangamba raw ang mga residente sa banta ng dengue at iba pang sakit. Malaking tulong daw ang pagsasagawa ng fogging operation sa mga barangay. Tayo iba-ibang sektor rin. Yung mga daga. Yung problema namin dito sa lugar. Sobrang apektado po talaga. Sa mga bata, lalo sa mga bata. Mahirap magkasakit. Dengue, yung kinakatakutan. Nangangamba sila, ma'am, dahil baka mamaya dadapo sa amin, magkasakit yung mga anak ko. Kapag yung operation, ma'am, kasi lalo na naiba yung mga tubig dito sa amin. Kaya yun ang nire-request namin, ma'am, pagi operation. Para maiwasan ng pagdami ng dengue cases sa bayan, nagkasana ng fogging operation ang Calasiao Municipal Health Office sa mga barangay. Kasamang ilang volunteer group, una na rin nagsagawa ng fogging operation sa ilang paaralan. Para maiwasan po natin yung outbreak ng dengue cases, recommended din naman siya ng DOH na mag-fog, lalo na kung sa isang lugar ay may outbreak 1 or 2 cases na clustering ang tawag po doon. So, nagre-recommend talaga kami ng fogging. Bukod sa fogging operation, namamahagi rin ang Calasiao MHO ng libreng larvicidal treatment na maaring ilagay sa mga naipong tubig para hindi pamahayan ng lamok. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Sa pool sa CCTV ang pamamaril sa isang dayuhan sa Angeles City, Pampanga. Narito ang report. Nakuhanan sa CCTV camera ang pagpatay sa isang lalaki sa Barangay Tabun, Angeles City. Sa video, makikita na nag-iinuman ang biktima kasama ang ilang kaibigan nang biglang may tumigil na motorsiklo at pinagbabaril siya sa ulo. Nasawi ang biktima na kinilalang si Nishan Singh, 30 anyos, isang Indian national at negosyante. Tumakas ang suspect matapos ang pamamaril. Ang sabi po ng kanyang live-in partner, wala naman pong siyang nakukuhang threat. And mostly ng mga kausap kasi ng ating victim, yung salita nila yung sa language ng India, kaya hindi rin niya masyadong maintindihan. Kilala umanong nagpapautang sa lugar ang biktima. Sa mga CCTV footage na nakalap ng mga otoridad, posible raw na planado ang pagpatay sa biktima. Nag-backtrack kami ng mga CCTV camera. No? Yung lumapit na personality natin, mag-isa lang talaga siya. Pero hindi natin kino-close na baka mayroong point man siya doon sa area kung bakit alam niya kung nanonood doon yung Indian national. Oo, kasi kung titingnan, kung makikita natin doon sa CCTV footage, alam niya na kagad kung sino yung target niya. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa pangyayari para matukoy ang suspect at kung ano ang motibo sa pagpatay. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Pasintabi po mga kapuso, isang naaagnas na bangkay ng babae ang natagpuan sa masukal na bahagi ng isang manggahan sa barangay Rio Chico, General Tino, Nueva Ecija. Nag-i-spray sa mga puno ng mangga ang isang magsasaka nang makita ang bangkay. Sa paunang investigasyon ng otoridad, nakasuot ng sleeveless ang biktima pero walang saplot pang ibaba at nakitaan din ang tila tali sa kanyang leeg. May na-recover ding isang shorts, eyeglasses at pares ng tsinelas na kulay pula malapit sa bangkay. Patuloy na inaalam ng otoridad ang
pagkakakilanlan ng biktima at kung sino ang nasa likod ng pamamaslang. Supply at presyo ng mga gulay sa ilang pamilihan sa Dagupan City, alamin. May live report si Joan Punsoy. Joan? Chris, marami sa ating mga kababayan ang hindi makalabas ng kanilang mga bahay noong kasagsagan nga ng kalamidad. Pero ngayon nga na bumuti ng panahon at tuyo na rin ang mga daanan, marami na sa ating mga kababayan ang namamalengke. Pero wag silang mabigla kung malaman nilang nagsitaasan itong presyo ng mga gulay. Sa katunayan dito sa Malimgas Public Market, doble o higit pa itong tinaas ng presyo ng gulay per kilo. Sa katunayan, 100 pesos o higit pa nga itong itinaas ng presyo ng mga gulay per kilo. Umpisa na natin sa mga highland vegetables. Sa carrots na dating 80 pesos per kilo, ngayon nasa 180 pesos per kilo na. Ang bell pepper na dating 200 pesos per kilo, nasa 350 pesos per kilo na. Ang cabbage na dating 50 pesos per kilo, ngayon naglalaro na sa 70 hanggang 80 pesos per kilo. Ang patatas na 60 to 80 pesos per kilo, nasa 120 hanggang 150 pesos per kilo na. Ang Baguio beans na dating nasa 120 pesos per kilo, ngayon nasa 250 pesos per kilo na. Ang sayote na dating nasa 30 pesos per kilo, ngayon 50 pesos per kilo na. At ang broccoli naman na dating 80 pesos hanggang 150 pesos per kilo, ngayon ay nasa 220 pesos per kilo na. Ganito rin yung presyo nga ng mga lowland vegetables. Sabi nga ng mga tindera kasi, may mga gulay talaga na nasira nung kasagsagan nga ng kalamidad. Ang talong na dating nasa 40 pesos per kilo, ngayon ay nasa 120 pesos per kilo na. Ang kalabasang dating 40 pesos per kilo, 50 pesos per kilo na ngayon. Ang sitaw, bumabang presyo na dating nasa 120 pesos per kilo, ngayon nasa 80 pesos per kilo na. Ang ampalaya na dating 60 pesos per kilo, 100 pesos per kilo na. Ang okra na dating 40 pesos per kilo, 80 pesos per kilo na. Ang upo naman na dating nasa 30 pesos per piraso, ngayon ay nasa 50 pesos na itong per piraso o per kilo nga. Alam mo Chris, itong presyo nga ng mga gulay, parang panahon din yan. Weather, depende nga yan sa panahon o depende nga sa supply at demand ng mga gulay. Mayroon ding mga factors na kinukonsider, kabilang nga yung production cost at maging itong nagtataas ang presyo nga ng mga produktong petrolyo. Kapag mataas daw itong presyo ng mga langis, tiyak na tataas din itong presyo ng mga gulay, lalo't itong transportasyon ang isa rin sa iniinda nga ng mga negosyante. Chris? Maraming salamat sa live report, Joan Punsoy. Samantala, buying price ng palay record high ang itinaas ayon sa Sinag. Ang detalye sa ulat ni Russell Simorio. Gumamit ng water pump ang magsasakang si Mang Marlon upang maalis ang tubig sa kanyang sakahan sa barangay Alitaya, Mangaldan, Pangasinan. Nais pa niyang maisalba ang mga pananim na nalubog sa baha. Naisalba sa amin. Kumuha ka namin ng yung makina. Binawasan namin yung tubig. Nilagay namin doon sa may mataas para mabawasan yung tubig. Sa Oktubre, inaasahang aanihin ni Mang Marlon ang kanyang tanim na palay. Tiwala siyang maabutan pa niya ang mataas na presyuhan ng palay ng mga private trader. Nung nakaraan, yung mga nagbibili, mura. Mas maganda ngayon kung tinataas para umasinso. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, nasa mahigit 28 pesos na ang buying price ng palay ng mga private trader ngayong lean months. Kaya ang presyo ng bigas sa mga pamilihan, inaasahang patuloy ang pagtaas. Kasi yung palay bumibili na sa 28 pesos ngayon, no? Yung dry. So ibig sabihin nun, tataas ulit yung presyo ng bigas. Sa pagbisita sa Pangasinan ni Senator Amy Marcos na tumatayong Vice Chairperson ng Senate Committee on Agriculture, tahasan niyang sinabi na posibleng magkaroon ng rice shortage sa bansa. Kailangan umanong mapataas ang lokal na produksyon para hindi umasa sa importasyon ng bigas. So yung sinasabi na hindi magkakaroon ng rice shortage, nagkakamot kami lahat ng ulo kung paano mangyayari yan. Talagang magkakaroon ng shortage. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Mga kapuso, malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ang uulanin dahil sa patuloy na pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat. Ayon sa Pag-asa, nakakaapekto yan sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen at Lanao del Norte. Gayon din sa Occidental Mindoro at northern portion ng Palawan sa Luzon. Sa ilang bahagi naman ng Luzon, maaliwalas sa umaga. Pero huwag kakalimutang magdala ng payong dahil base sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi ng Northern at Central Luzon ang uulanin ngayong gabi. Asahan ng malakas sa pagulan sa bahagi ng Mountain Province, Isabela, Ifugao at Quirino. Pasintabi po mga kapuso, halos 200 kaso ng acute watery diarrhea na itala ng CHD-1 sa huling linggo ng Hulyo, tutukan sa report. Kasabay ng paghupa ng baha ang paglitaw rin ng mga poso na nalubog sa kasagsagan ng nagdaang kalamidad. Bilang pag-iingat sa kalusugan, hindi na raw ginagamit ng mga apektadong residente ang tubig mula sa poso bilang inuming tubig. Umaasa na sila sa mga water refilling station para sa mga potable o malinis na inuming tubig. Parang nakasib na kami sa sakit. Sanay na kami dito yung mineral para iwas ng sakit. Sa huling linggo ng Hulyo, kasabay ng pananalasa ng kalamidad kung saan lubog din sa baha ang mga kabahayan, na sa 196 na kaso ng acute water diarrhea ang naitala ng Center for Health Development 1. Nakukuha po yan kapag nakainom or nakakain po ng isang kontaminadong pagkain or tubig. Namamahagi na ang otoridad ng water solution sa mga residente upang matiyak na ligtas ang kanilang mga inuming tubig. Samantala, nagsasagawa ng water treatment ang provincial government ng Pangasinan katuwang ang ilang water companies. Dito, sumasailalim sa mahabang proseso ang tubig mula sa ilog para gawing inuming tubig. So ito po ay malaking bagay sa komunidad na malilinis, no, at may assurance na malinis po yung iinumin nilang tubig at gagamitin nila sa kanilang mga tahanan. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Activated na ang Joint Security Coordination Center sa Baguio City para sa nalalapit na barangay and SK elections. Nagsasagawa ng threat assessment ang PNP at sinabing wala namang nakikitang banta sa seguridad ang syudad. Pero paghahandaan pa rin ng pulisya, lalo na ang posibleng pananakot ng mga magkakatunggaling kandidato. Naghahanda raw ang buong puwersa ng PNP at militar sa anumang insidente. Samantala, inihanda na ng COMELEC ang mga polling precinct na mas kumaunti ngayon dahil sa mga clustered o pinagsamang mga presinto para mas mapadali ang botohan sa October 30. Samantala, evacuees na nasa mga eskwelahan sa Vigan City napipilitan ng umuwi dahil sa nalalapit na pasukan. May ulat si Ivy Hernando. Nakahanda na ang mga gamit ng evacuee na si Nanay Ofelia pauwi sa Shelterville ng Barangay San Julian Norte, Vigan City. Nililinisan na lamang niya ang silid-aralan na nagsilbi nilang evacuation site mula nang manalasa ang bagyong Egay. Pero sa kanilang pag-uwi, palaisipan kay Nanay Ofelia kung paano aayusin ang bahay na dating nalubog sa baha at ngayon napapaligiran pa ng putik. Pita pa lang, ma'am. Yeah. Siyempre, ma'am, masapol na eskwela. Tumutulo pa rin daw ang bubida at putik pa sa loob ng bahay ni Clarita na residente rin sa nasabing barangay. Problemado man, kailangan na raw umuwi dahil sa nalalapit na pasukan. Ano selatan amom yang aron. Basta kwake masapul mo ti eskwela ti kan so nga agyamang kam lang una giti ko ti eskwela ta naya da nagyangkam dito. Nasa higit 200 individual ang nooy lumikas dito sa San Julian Elementary School sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Egay. Pero ang hindi nila inakala, abot hanggang bewang ang baha. Sa paghupa ng baha, naglinis pa raw ang mga evacuee upang mayroon silang matuluyan. Hindi naman daw sila pinapauwi ng pamunuan ng eskwelahan. Pero ngayong nabakantehan na ang mga silid, ay unti-unti na ring isinasaayos para sa opening of classes. So far, ma'am, unti-unting umuuwi na ang mga evacuees natin. So unti-unti na rin namin
linilinisan ang mga classrooms namin. Inabot ng baha ang ilang libro sa eskwelahan na nireport na umano sa Division Office. Ang iba pilit isinasalba upang may magamit sa pasukan. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Arestado ang 26 anyos na sales lady matapos daw magpuslit ng mga panindang gadget sa isang tindahan ng cellphone sa Barangay Calvo, Mangatarem, Pangasinan. Ayon sa pulisya, bigong maipakita ng sospek ang inventory ng mga gadget. Abot sa 130,000 pesos na halaga ng mga gadget at accessories ang ninakaw daw ng sales lady na posible raw na ibinebenta niya online. Naharap sa kaukulang kaso ang sospek na wala pang pahayag. Aminado naman siya na may mga nawawala talaga ng mga gadget at cellphone sa kanyang pwesto. At ang according sa kanya, ito ay mga nilabas niya from the building at sinasangla, no? At parang binibenta. 90% success rate iginawad sa mga mag-aaral na lumahok sa National Learning Camp sa Bacara, Ilocos Norte. Tunghayan sa report ni Gab de Luna. Sa halip na gamitin ang natitirang araw ng bakasyon upang magpahinga at makabangon sa mga pinsalang dulot ng Bagyong Egay, mas pinili ng mga guro at estudyante ng Bangsirit Elementary School sa Bacara, Ilocos Norte na ituloy ang natitirang mga araw ng National Learning Camp na programa ng DepEd bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan. Sa nagdaang bagyo, nilipad ang bubong ng isa sa mga silid-aralan at nabasa ang ilan sa mga kagamitan. Ngunit hindi ito naging hadlang sa pagpapatuloy ng pagtuturo sa mga estudyante. We are so saddened that the first week was the devastation of the Typhoon Egay. But here are they were up for the challenge, as I have mentioned a while back. They are really very dedicated and committed. Malaking tulong daw ang learning camp upang mahasa ang mga mag-aaral para sa darating na school year. Nakitaan ng 90% success rate ang mga mag-aaral na sumali sa NLC. Masipag naman daw ang mga mag-aaral at wala pang lumiliban sa kanila. Nag-e-enjoy rin kami. Marami kaming natutunan kay ma'am. Pinipilit ko pumasok dahil madami kong natutunan. Suportado rin ng mga magulang ang programang ito ng DepEd. Sinusuportahan ko yung mga anak ko para sa darating na pasukan, para ready na siya. Kasama si Reynold Velasco, Gab de Luna, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 12 negosyante sa Central Pangasinan na huling nagbebenta ng iligal na sigarilyo. Naka-alerto si Claire Lacanilaw. Ilang negosyante sa Pangasinan ang nabistong nagbebenta ng iligal na sigarilyo sa tala ng BIR. Simula Enero hanggang sa kasalukuyan, nasa 12 illicit cigarette traders sa Central Pangasinan ang nahuli sa kanilang operasyon. Masasabing iligal ang sigarilyo kung walang tax sticker o tax stamp. Hindi naman daw peke ang sigarilyo dahil consumable ito. Based doon sa mga interview natin sa mga traders is may nagsusupply sa kanila. Meron silang pinagkukuhanan na hindi naman nila mai-disclose sa atin kung saan yung source nila. Okay? So, ito yung naging campaign natin. Yung campaign natin na dapat hindi na nila i-patronize yung ganitong mga product. Kasi po, malaki ang nawawalang revenue sa government natin. Nagsulat sila kay PD, nagpaalam sila na yun nga, humingi sila ng police assistance. Tapos pagpunta nila sa mga station, pinapasamahan po natin ng 20 personnel. Pero sila mismo yung main effort na nagkakanda ng parang pinagsasabihan yung mga nagtitinda ng mga sigarilyo. Binalaan ng BIR Calasiao District Office ang mga trader na huwag magbenta ng iligal na sigarilyo. May kaukulang penalty at maharap sa kasong tax evasion ang sinumang negosyante na mahuli sa aktong sangkot dito. Itigil na po natin
Kasi po, hindi po titigil yung BIR na mag-apprehend po. And once po na na-apprehend kayo, nakitaan po kayo ng violation, nahuhulihan po kayo ng product, ang aside po dun sa tax, okay? Ang computation po natin nung tax po doon is aside dun sa excise tax na yung 60 pesos per pack, meron din po tayong value-added tax doon. And ang penalty po nun is times 10. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Malapit nang matapos ang rehabilitation project sa bahagi ng Vigan City Public Market. 75% ng tapos at pinamamadali na ring ayusin ang stalls na gagamitin ng mga negosyante. Pagagandahin din daw ang daan sa pamilihan. Mas maaliwalas at malinis din ang fish section ng pamilihan para sa kapakanan ng mga mamimili at mga fish vendor. Opo, na magtiis lang po muna. Napakaganda na po ngayon. Mas maganda na po at saka mas matiwasay na po silang magbenta sa taas. Panibagong tulay sa tabi ng Dawol Bridge, ipinapatayo na ng DPWH-1. Narito ang report. May nakatambak na lupa at may pundasyon na ring nakatayo sa ipinatatayong bagong tulay sa tabi ng Dawol Bridge sa Dagupan City. Ang nasabing parallel bridge ang magsisilbing panibagong daanan ng mga motorista. Parallel dyan po sa luma kasi yun nga, weak na po yung dati, yung existing. Bago namin tanggalin sana yan, siyempre gagawin muna yung bagong tulay. Pero ilang istruktura ang tatamaan dahil sa issue ng right of way sa proyekto. Kabilang dito ang tirahan ni Lydia. Pero ayon sa kanya, hindi nila pagmamay-ari ang lupa at nakatakda naman umanong tumalima sakaling paalisin ng gobyerno. Alam mo, paalisin kami. Pero hindi, hihintay mo yung sabihin na paalisin kami. May negotiation na po, kaya lang hinihintay lang po yung pangbayad namin para matanggal na namin sila. On process na yung bayad. Samantala, target sa susunod na taon ang konstruksyon ng Dawol Bridge. Papalitan din ito ng bago. 2 bridge na po yan kasi mami. Hindi parallel, oo. Instead na paluluwangan namin po, 2 bridge na po yan. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Abot naman sa 100 kabataan sumailalim sa libreng tuli sa Mangaldan, Pangasinan. Tunghayan sa ulat ni Russell Simorio. Humagulgol sa iyak ang 8 taong gulang na batang ito habang sumasailalim sa libreng Operation Tuli sa Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan. Ang kirot at sakit na naranasan, napalitan ng ngiti matapos ang operasyon. Tinis ko para hindi mabaho yung ari mo. Nagsama-sama ang mga doktor ng Mapandan, Manawag at Asinggan Community Hospital para sa Operation Tuli. Kailangan po nating matuli ang mga batang lalaki para po for hygiene purposes at saka sa proper development na rin po ng kanilang genitalia. 200 bata naman ang sumailalim sa libreng tuli sa Kawayan City, Isabela. Magkatuwang na inilunsad ng PNP Kawayan City at ng Quirino 2nd Provincial Mobile Force Company ang proyekto. Halagaan po ng proyekto ng Project Batman o Via Total Man in collaboration with the newly launched ng Project Robin po ng Kawayan Component City Police Station, yung ritual na operasyon upang maging ganap na binata. Ayos pa ang pagtuloy nila po, di po nila binibigla ang kanilang pagtutuloy. Ang naranasan ko po, wag ka lang pong kakabahan. Paalala ng doktor na bawal maligo sa dagat ang mga bagong tuli para hindi lumala ang kanilang sugat. Pinakamaganda umanong magpatuli ngayong bakasyon bago ang pasukan para matutukan ng mabilis na paggaling ng sugat. Para hindi ma-infection ng mga sugat ng mga bata, kailangan po natin ng tamang antibiotics para sa kanila, pati pain reliever po. At the same time po, yung tamang paglinis po ng sugat nila. Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Samantala, agri-reforestation na layong makatulong sa food sustainability, inilunsad sa kampo ng mga sundalo sa Capas, Tarlac. May ulat si Jasmine Gabriel Galban.
samot-saring gulay, prutas at maging punong kahoy. Iyan ang makikita sa halos 2 ektaryang lupain sa loob ng Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac. Inilunsad ng Philippine Army, katuwang ang isang non-profit organization na Tarlac Heritage Foundation ang programang Water is Life, Agri-Reforestation na layong palakasin ng food sustainability sa bansa. Paraan din daw ito para kahit papaano maibsan ang problema sa climate change. Ito yung sagot namin sa hiling ng presidente natin, Pangulong Bongbong Marcos, na tulungan ang ating mga kababayan para sa food sustenance and security. And at the same time, to mitigate the effects of climate change. Suportado ng Department of National Defense ang programa na ito ng Philippine Army. Hindi lang daw dapat nalilimit sa pagbibigay ng proteksyon sa bansa at sa bawat Pilipinong kasundaluhan. Sinabi rin ng ating Pangulo, si Secretary Loizaga, na climate change and water actually are the biggest enemies of this country. No? Now this is a resilience effort that should be replicated. It's an agri-reforestation ecosystem. So, importante dito is habang lumalaki ang mga hardwood trees, yung yakal, red nara, kamagong, molave, at saka mangga chapoy, meron silang pagkakakitaan. Kabilang sa mga una na nakinabang sa proyektong ilang residente sa Capas, Tarlac. Malaking tulong sa amin. Bahagi ng agri-reforestation ang panawagan sa bawat isa tungkol sa kahalagahan ng pagtatanim. Saka sakali wala na kami, yung mga bata, sila hong makikinabang. Mula sa Tarlac, kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Anyos na atleta mula Lawag City, kinilala bilang most bemedaled athlete ng Region 1 sa katatapos na Palarong Pambansa 2023. Tunghayan sa report. Nag-uwi ng 4 na medalya mula sa Palarong Pambansa ang atletang si Christine Joy Taliente, grade 6 pupil ng Santo Niño Elementary School sa Barangay Talingaan, Lawag City, Ilocos Norte. Ginawaran din siyang most bemedaled athlete sa Region 1. Kabilang sa mga nasungkit ng 13 anyos na si Christine, ang tig-isang bronze medal sa 4x100 meter relay at 400 meter dash, samantalang parehong silver medal naman sa 100 at 200 meter dash. First time ko nagipalaro, ma'am. Dakti in-expect ko nga at makalakti medal ko. Sa kabila ng mga hamon sa kompetisyon, hindi nagpatinag si Christine upang makamit ang tagumpay. Ikinatuwa ito ng kanyang coach na hanga sa pagpupursige ng kanyang atleta. Actually ma'am, idi training adung matibagbaga ng marikrik na ngem gapota siya ket may sa coach motivated latam iso ng kayam deta kuna no pain no gain. Laking pasasalamat ni Christine at ng kanyang coach sa lahat ng suporta upang maiuwi ang karangalan. Sa grounds na ito mismo nag-ensayo ang most bemedaled athlete na si Christine Joy, rason kung bakit niya nakamit ang 4 na medalya sa Palarong Pambansa. Nais daw ni Christine Joy na maging inspirasyon sa mga kapwa niya kabataan na walang imposible sa taong nangangarap. Ang mahalaga ay ang unang hakbang upang makarating sa finish line. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.